Dumating sila sa bulwagan ng pamilya, at daan-daang mga espesyal na kawani ng pamilya ang tumakbo upang magtipon. Ang nakaraang Purple Clear Beast, lahat ay may dahilan upang sumuko dahil sa takot sa kamatayan, ngunit sa pagkakataong ito ay 5,000 taong gulang na, lahat ay kailangang timbangin ito, pagkatapos ng lahat, ang bigat ay mabigat. Kung kakainin mo ang antas na ito ng kakaibang hayop ng 10 beses, hindi ito magiging malayo sa susunod na kaharian, at ito ay isang bagay na mas mababa ang pag-iipon. Ayon sa tumpak na impormasyong natanggap ng aming pamilya, sa Heavenly Heart Lake, may mga bakas ng mga sinaunang hayop sa tubig, na pinaghihinalaang 5,000 taong gulang, 5,000 taong halaga ng mga hayop sa tubig. Ito ay isang bihirang sinaunang hayop na makikita minsan sa isang dekada. Ngayon, kung sino ang handang pumunta sa Heavenly Heart Lake para hulihin ang Daikya na hayop, mangyaring itaas ang iyong kamay, ngunit bago mo itaas ang iyong kamay, kailangan ko ring magkaroon ng isang salita bago, sa pagkakataong ito ang 5,000 taon na bahagi ng Daikya. Hayop, ang tatlong malalaking pamilya ay tiyak na magkakaroon ng napakahigpit na kompetisyon, kaya ang mga gantimpala at panganib ay magkakasabay, kaya itaas ang iyong kamay. Si Lance ang unang nagtaas ng kamay. Maraming tao din ang nagtaas ng kanilang mga kamay nang makita nilang itinaas ni Lance ang kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkakataon na nakuha ni Lance ang Purple Clear Beast na may lakas ng isang tao, ipinalam nito sa lahat na si Lance ay napakalakas. Ang pagsunod kay Lance ay maaaring mabawasan ang panganib ng kamatayan. Sa huli, mahigit 50 tao ang piniling manghuli ng Jellyfish Beast. Sige, alis na tayo agad. 50 tao, bawat isa ay nakasakay sa Blackjaw, ay lumipad sa kalangitan. Hindi sumakay si Lance sa Blackjaw, si Lance ay nakaupo sa likod ng Little Fire, at sa pagkakataong ito, dinala ni Lance si Little Fire. Kuya Lance, napakaraming tao ang pupunta, kahit na mahuli nila ang Daikya na hayop, hindi sapat iyon upang ibahagi ang Daikya na hayop na iyon. Ang paghahanda para sa kamatayan ay nasa pagitan lamang ng 10,000 libra hanggang 10,000 libra, 50 tao lamang ang makakabahagi ng iilan. 200 hanggang 100 libra, ang dami ng timbang na ito, sa totoo lang, ang pagkain nito ay hindi masyadong epektibo. Sa pagpunta doon, tumango si Lance, sa totoo lang, mahigit 50 tao, kahit na mahuli natin sila, hindi tayo makakapagbahagi ng anuman, kaya wala akong balak na hulihin ang hayop na Daikya. Brother Lance, pagkadating ko sa Heavenly Heart Lake, mag-drill ako agad sa underground ng Heavenly Heart Lake. Siguradong mas magiging obvious ang advantage ko sa underground, kapag ikaw na mismo ang nahuli, itatago mo ito ng pribado. This won't do. This kind of behavior is disgraceful. Alright, let's not talk about it so much, let's talk about it then. Makalipas ang ilang oras, dumating si Lance at ang iba pa sa Heavenly Heart Lake. Ang Sigurd family at ang Bale family, ay dumating din sa Heavenly Heart Lake nang halos magkasabay. Ang Heavenly Heart Lake ay napakalaki, isang malaking lawa na daan-daang kilometro ang radius. Pagdating pa lang nila sa Celestial Heart Lake, ang tatlong dakilang pamilya ay walang dagdag na oras para magsalita ng walang kaparirikon at agad na inutusan ang kani-kanilang mga tauhan ng pamilya na sumugod sa ilalim ng lawa upang hanapin ang mga hayop na Daikya. Matapos makapasok si Lance sa lawa, Brother Lance, hatiin natin ang ating tropa sa dalawang grupo. Mabuti. Napakabilis ng takbo ni Little Fire, at hindi nagtagal, lumubog siya sa putik sa ilalim ng dagat. Sa putik, ang Little Fire ay katawa-tawa na mabilis, pagkatapos ng lahat, nagawa niyang lumangoy sa mga bato pati na rin sa tubig. Napakabilis, ang Little Fire ay nakahanap ng hanay na ilang dosenang kilometro, habang si Lance at ang iba pa ay nakapikit pa rin sa ilalim ng lawa, iyon ang pagkakaiba. Pagkalipas ng ilang oras, biglang natagpuan ni Little Fire si Lance. Kuya Lance. Munting apoy, kamusta? Siya, Ministro, nahanap ko na. Nahanap mo na. Oo. Hindi, sa lalong madaling panahon. Hehe. Bilasin mo, hulihin mo ang Daikya na hayop, siguraduhin ikaw ang unang makakahuli nito, pagkatapos ay dalhin ito sa pampang at mabilis na bumalik sa pamilyang Golden Rock, para makuha mo pa rin ito. Minister, to tell you a good thing? Actually, more than one jellyfish beast, may dalawa. Dalawa sila.
Minister, lahat ng tao ay may pagkamakasarili, kaya sana magkaroon ka ng pagiging makasarili, kung hindi, ang aking mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ano? Sige na. Minister, ang isa sa dalawang jelly beast na iyon ay napakaliit, may hawak na hanggang 2,000 libra, habang ang isa naman ay napakalaki, tinatayang mahigit 10,000 libra. Hulihin muna natin ang malaki, pagkatapos ay ang maliit at hahayaan kunin nila. Ibig mong sabihin, yung malaki ang kukunin natin para sa sarili natin. Oo. Ang malaki ay ibubutis ko sa ilalim ng lawa at dadalhin sa kabilang direksyon, habang ikaw, sunggaban mo ang maliit. Ito. Minister, ang mga tao ay makasarili, at bukod pa, ang pinakamasamang sitwasyon ay kapag bumalik kami, magbabahagi kami ng ilang libong libra sa may-ari, ngunit magtataglay pa rin kami ng hindi bababa sa 5,000 libra. Sige, gawin na natin. Tuwang-tuwa si Lance, mayroon siyang little fire bilang kanang kamay niya, napakaginhawang makahanap ng mga kakaibang hayop sa ilalim ng lupa. Sinundan ni Lance ang little fire at nag-drill sa ilalim ng lawa, kung wala ang little fire na gumawa ng butas, hindi magiging madali para kay Lance na mag-drill. Hindi nagtagal, natagpuan ni Lance at Little Fire ang isang kuweba sa ilalim ng lupa na may lalim na 10-10 metro sa ilalim ng lawa, kung saan natutulog ang dalawang halayan na hayop na tila walang kamalmalay sa pagdating ng kalaban. Bang! Sinampal ni Lance ang malaking hayop ng Daikya hanggang sa mamatay, habang ang maliit, sadyang hinayaan itong makatakas. Sinabi ni Lance, munting apoy, ang malaking ito ay umaasa sa iyo na ibalik ito mula sa kabilang direksyon. Sige, huwag kang mag-alala, dali-dali mong habulin ang maliit na iyon at subukan mong agawin ito. Manam. Agad na sinundan ni Lance ang maliit na Daikya na hayop na iyon. Mabilis na nakalabas ang maliit na Daikya na hayop na iyon mula sa putik sa ilalim ng lawa. Hinabol ito ni Lance at sabay-sabay na hinawakan ang maliit na Daikya. Ang hayop na Daikya ay isang sinaunang kakaibang hayop na kasing laki ng isang laso na isda. Ang kakaibang hayop na ito ay walang gaanong kapangyarihan sa pagsalakay, hindi hihigit sa isang mabangis na hayop. Kung isang mabangis na hayop kung gayon kailangan nitong makita kung ito ang kalaban nito. Gayunpaman, nang mahawakan ni Lance ang hayop na Daikya, natuklasan din ito ng iba pang mga tao at agad na nagtipon-tipon upang agawin ito. Ang tatlong malalaking pamilya ay nang-aagaw sa ilalim ng lawa, ang buong tubig ng lawa ay umaagos, at dahan-dahan may lumabas na dugo sa ibabaw ng lawa dahil may namatay na sa ilalim. Puff! Pinutol ni Lance ang braso ng isang tao gamit ang isang espada. Lance, tanggalin kaagad ang Water Mother Beast. Ang Sigurd family, isang lalaki na nasa top 10, ay umungal dahil nakipag-sparring siya sa Herschel noong nakaraan, napakaraming tao ang nakakakilala sa kanya bilang si Lance. Ngumuso si Lance, managinip ka, una kong nahuli ito. Then go to hell. Ang ika-10 ranggo na lalaking iyon ng Sigurd family ay pinatay. Gayunpaman, ang lahat ay nasa ilalim ng lawa at hindi magamit ng maayos ang kanilang lakas, kaya simple lang ang laban. Si Lance ay inatake ng maraming tao mula sa Sigurd family at Whiteflow family, pataas at pababa, kaliwa at kanan. Naudlot ang ideya ni Lance na maging unang singilin palabas ng lawa kasama ang Jellyfish Beast. Sa sandaling ito sa kalangitan sa itaas ng Heavenly Heart Lake, Dustin, Charlie, Yusuf, at silang tatlo ay mukhang kinakabahan na lahat dahil nakita nila ang tubig sa gitna ng lawa. Ang spray ng tubig ay bumabagsak. Ito dapat nasa ilalim ng lawa sa lugar na iyon kung saan nagaganap ang isang matinding labanan. Bukod pa rito, marami ng bangkay na lumulutang. Medyo nabaluktot ang mukha ni Dustin. Dahil ang 4 na bangkay na lumutang na ay pawang mga espesyal na handog ng kanyang pamilyang Sigurd. Nang makita ni Dustin na namatay ang 4 sa mga espesyal na handog ng kanyang pamilya, pakiramdam niya ay guguho na siya. 1322. Maging si Charlie ay medyo nakikiramay sa Dustin na ito, 1 taon lang ang nakalipas, 18 ang namatay, ngayon 4 pa ang namatay, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lawa, magkakaroon pa ba ng mas maraming kamatayan. Gayunpaman, kapwa kinabahan sina Charlie at Yusuf. Pagkatapos ng lahat, natatakot din sila sa pagkamatay ng isang espesyal na handog dahil ang isang espesyal na handog na kamatayan ay hindi lamang nangangahulugan na hamina ang kapangyarihan ng pamilya, nangangahulugan din ito na nagdagdag ito ng pasanin. Sa pamilya, si Yusuf ay lihim na nagdarasal na walang espesyal na alok na bangkay ng pamilya Jinyan ang lumutang.
Hindi nagtagal, ang lugar sa gitna ng lawa, kung saan ang tubig ay nasa ibabaw, ay naging mas maraming dugo. Sa pagkakataong iyon, napansin nilang tatlo na unti-unting lumulutang ang isa pang bangkay. Pinaikit nilang tatlo ang kanilang mga mata sa pag-asang hindi ito galing sa sarili nilang pamilya. Sa wakas, lumutang ang bangkay na iyon. Nang tingnan ito ni Yusef, nabuhayan siya ng loob na hindi ito mula sa pamilyang Jinyan. Gaman din si Charlie. Ngunit sumirit si Dustin, dahil, ang ikalimang bangkay na lumutang na lamang ay mula sa pamilya ng Sigad, at ito rin ang napakalakas, ang ikasampung pinakamalakas na miyembro ng pamilya ng Sigad. Nababaliw na si Dustin, namatay ang ikasampung rango, oh my god. Nais kaagad ni Dustin na sumugod sa ilalim ng lawa. Agad na nagbabala si Charlie, Dustin, ngunit ang tatlong malalaking pamilya ay may isang salita ng karangalan, ang aming Panginoon ay hindi nagpapahintulot ng direktang pakikilahok sa pagnanakaw, kung hindi, ang aming pamilya ay hindi maiiwasang magsagawa ng mga bagay sa isang seryosong direksyon kung kami ang magkukusa. Umungol si Dustin, ngunit ang limang patay na ngayon ay pawang mula sa aking Sigad family. Ngumuso si Charlie, bakit ang mga patay sa Sigad family mo, ibig sabihin mahina ang Sigad family mo. Ikaw. Sinabi rin ni Yusef, may punto si Charlie, Dustin, ipinapayo ko sa iyo na sundin ang mga patakaran, kung hindi, wala akong pakialam na makipagsanib puwersa kay Charlie. Ikaw. Nagngangalit si Dustin sa galit, ang pinakakinatakutan niya ay ang pamilya Bale at pamilyang Jinyan ay magkapit-bisig. Sa ngayon sa ilalim ng lawa, si Lance ay nakahawak sa daikya na hayop habang nakikipag-away sa maraming tao. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Sigad family, dahil pinatay ni Lance ang ikasampung rango mula sa Sigad family. Kaya namumula ang mga mata ng ibang tao, na parang nangakong maghihiganti, kahit na ayaw nila sa hayop na daikya, pupugutan pa rin nila ng ulo si Lance. Sa makatuwid, ang sitwasyon ni Lance ngayon ay hindi optimistiko. Ang mga nagsanib puwersa para patayin siya ay pawang nangungunang 10 nirerango sa pamilya ng Sigad, ang ika-5, ika-7, ika-7, ika-8, at ika-9 ayon sa pagkakabanggit. Pinapatay ng nangungunang 5 nangungunang eksperto si Lance. Ilang beses nang napunit ang damit ni Lance at maraming sugat ang natamo. Hindi dahil hindi ito kayang gawin ni Lance, ngunit nagsanib puwersa sila, hindi maganda ang kanilang lakas sa tubig, at tiyak na mahirap talunin ang 10 kamay gamit ang 2 kamao. Fuck! Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, si Lance ay lalaban hanggang sa wakas sa mga taong ito ngayon kahit na hindi niya gusto ang daikya na hayop na ito. Dang-dang! Sa ilalim ng lawa, si Lance ay nakipaglaban sa 5 tao ng mag-isa, ang labanan ay hindi pangkaraniwang mabangis. Siyempre, ang iba ay dumagsa para agawin ang daikya na hayop, kaya ang laban ay naging 2 lugar, isa para kay Lance at ang 5 eksperto, at isa para sa pag-agaw ng daikya na hayop. Walang sino man ang may kakayahang dalhin ang daikya na hayop sa ibabaw, dahil kapag ito ay dinala sa ibabaw, maaari itong lumipad palayo sa isang itim na diyaw, at ito ay magiging mahirap na habulin ito mula sa likuran. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, hindi, ang martial arts ng 5 taong ito, ay napakatalino, hindi kayang gamitin ng aking endless sword ang kapangyarihan na dapat taglan nito, ano ang dapat kong gawin? Hindi magiging sapat ang 25 segundo kung bubuksan ko ang lifeblood na katago, kapag naubusan ako ng kapangyarihan, isa lang ang paraan para mamatay. Sa sandaling ito, nakita ni Lance ang isang pusit na lumulutang sa ilalim ng lawa. Isang pusit. Alam si Lance na ang katawan ng pusit, ang tila nagbuga ito ng likidong tulad ng tinta, marahil, maaaring gamitin ni Lance ang pagkakataong ito para mas mahusay na patayin ang 5 taong ito. Kaya, agad na tumakas si Lance patungo sa pusit. Don't let him get away. Agad siyang hinabol ng 5 ranking top 10 nanogram si God family. Nagtago si Lance sa likod ng malaking pusit, at ang 5 iyon ay nahuli sa isang kisap mata, pinatay ang pusit sa isang hiwa ng espada, habang ang itim na tinte na ibinuga ng pusit ay nagpaitim sa nakapalibot na 12 metro, at ang paningin ay agad na nabalisa. Sa sandaling ito, binuksan ni Lance ang lifeblood hide. Patayin. Puff! 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 Sabay-sabay na pinatay ni Lance ang 3 ng magkasunod. May 2 pang natitira na nakatakas mula sa Blackwater area, at kinailangan ni Lance na habulin ang isa sa kanila. Puff! Isa lang ang kailangan ni Lance at mabilis na pinutol ang kanyang ulo.
Sa ngayon, wala pang 20 segundo ang ginugol ni Lance sa pagpatay sa 4 sa nangungunang 10 rango ng mga pamilya ng Sigad, kabilang ang nauna, at napatay na ang 5 sa mga pamilya ng Sigad. Yung isa, nakatakas sa tubig. Hindi na siya inabala ni Lance, nagmamadaling pumunta sa grupo ng mga tao na nang-aagaw sa hayop na Daikya, pinatay ni Lance ang karamihan, dala ang hayop na Daikya, pinutol ang buntot ng hayop na Daikya gamit ang isang espada, biglang, pula ang dugo. Sinamantala ni Lance ang pagkakataong ito upang buhatin ang Daikya na hayop ng walang buntot ng sabay-sabay, na nagmamadaling lumabas ng lawa. Pagkatapos magmadaling lumabas ng lawa, ang itim na Jiao ni Jingyao ay sumugod sa harap ni Lance ng hindi oras, si Lance ay tumalon papunta sa itim na Jiao at lumipad sa unahan sa bilis ng apoy. Ang isang grupo ng mga tao sa likod niya ay nag-drill din sa tubig, ang isa sa kanila ay may bitbit na maliit na buntot. Halos hindi na sila mahabol ni Lance. Biglang sinabi ng isang lalaki, may maliit na buntot pa. Kaya, ang mga tao mula sa Whiteflow at Sigad families ay walang pagpipilian kundi ang agawin ang maliit na buntot na nakikipaglaban sa ibabaw ng lawa sa isang maliit na buntot. Ang mga tao mula sa Golden Rock family ay hindi nakilahok sa pag-aagaw ng buntot dahil kinuha na ni Lance ang 70% ng mga hayop na Daikya, kaya hindi sila mang-agaw ng maliit na hiwa ng buntot. Sa langit, berde sa galit ang Dustin, gusto niyang sundan si Lance, ngunit pinigilan siya ni Yusef. Naalala ni Yusef na sinabi ni Lance na siya ay masyadong duwag, kaya sa pagkakataong ito, siya ay naging napakatigas, at nang makita ng Dustin na si Yusef ay mukhang ipaglalaban niya ang kanyang buhay, hindi niya maiwasan maging maingat, kaya kailangan niyang huminto. Mabilis na umalis si Yusef. Si Charlie ay nakatayo sa kalangitan, nakatingin sa lawa, ang mga espesyal na handog na nakikipaglaban para sa isang maliit na buntot, at malakas na bomb-antong hininga, walang katulad na nalulumaw sa loob, ang grupong ito ng basura, isang maliit na buntot na nakikipaglaban para sa isang multo, sumigaw si Charlie, lahat. Bumalik ka, itong maliit na buntot, ibilang mo na ako ang nagbibigay nito sa kanila. Ang mga tao ng Whiteflow family ay walang magawa at ibinigay ang maliit na buntot na iyon. Ang pamilya Sigad, pagkatapos mamatay ng napakaraming espesyal na handog, sa wakas ay nakakuha ng maliit na hiwa ng buntot, ngunit hindi maaaring maging mas masaya ang Dustin. Ang mga mata ni Dustin ay namumula habang tinitingnan niya ang mga bangkay na lumulutang sa lawa, isa-isa, at para sa maliit na buntot na ito, ang kanyang Sigad family ay namatay na may kabuoang 9 na miyembro ng special offer na staff, 5 sa mga ito ay nasa ranggo pa rin sa nangungunang 10. Bakit? Umuungal si Dustin ng 3 sunod-sunod na bakit. Sa ibabaw ng dagat, napagtanto ng isang grupo ng mga espesyal na handog ng pamilya Sigad na namatay sila ng napakaraming espesyal na handog, at sa sandaling ito, tila walang sino man ang nasa mood na matuwa sa maliit na buntot na iyon. Sino ito? Sino ang pumatay nito? Itingal si Dustin at nagtanong. Sa sandaling iyon, sinabi ng 5 manunood na kanina pa nanunood kay Lance, isa sa kanila na nakaligtas, si Lance iyon, ang nangungunang 10 ranggo ng ating Sigad family ay pinatay niya ng mag-isa. Tang! Anak! Minister! Naglabas ng walang katulad na galit si Dustin. 1323. Dinala mismo ni Lance ang jellyfish beast sa Golden Rock Family Hall, at hindi nagtagal, bumalik din si Yusef. Haha, third brother, napakaganda ng ginawa mo. Tumawa ng malakas si Yusef. Kuya, sa kasamaang palad, ang hayop ng Daikya ay napakaliit at wala itong buntot, at hindi ko alam kung aling pamilya ang kumuha ng buntot na iyon. Sabi ni Lance. Sinabi ni Yusef, medyo maliit ito, ngunit mas mabuti ito kaysa wala. Hindi nagtagal, bumalik ang iba pang espesyal ng pamilya Jinyan. Si Yusef ay abala sa pagtatanong, may nangyari ba? Hindi, ngunit ang mag-asawa sa kanila ay nasaktan ng husto. Ipadala sila kaagad sa medikal na atensyon. Oo. Maliban sa ilang mga espesyal na handog na nagpunta sa pagsajep, ang iba ay naghihintay sa pangunahing bulwagan, na tila naghihintay ng kanilang karne na paghatian. Ang Daikya beast na ito ay maaaring agawin pabalik, lahat ay salamat sa Lance na nag-iisa, ngunit kailangan itong ibahagi sa 50 o higit pang mga espesyal na handog na kasama nito, na talagang hindi patas kapag naisip mo ito, ngunit sa kabutihang palad ay nagtago si Lance ng kaunti pagkamakasarili at hayaan ang Little Fire na dalhin ang 10,000 libra na Daikya sa ibang direksyon, hindi alam kung nakabalik pa ang Little Fire.
Pinunasan ni Yusuf ang mga mata ng mga tao sa pangunahing bulwagan na naghihintay ng paghahati-hati ng karne, pagkatapos ay sinabi kay Lance, "Lance, marami kang dugo na umaagos mula sa iyong katawan, bilasan mo at balutin mo ito. Maghintay hanggang sa bumalik ka mula sa pagbenda bago mo pagsaluhan ang karne." Family Master, ayos lang, hindi ako mamatay sa sugat na ito, naghihintay ang lahat, mas mabuting hatiin muna ito, at pagkatapos nito ay maiuwi ng lahat para magluto ng mas maaga. Tumanggaw si Yusuf at sinabing, ang hayop na daikya na ito, tinatayang mayroon lamang itong 2,000 libra ng karne, kung susundin natin ang mga naunang tuntunin, hahatiin muna ng pamilya ang kalahati sa bawat isa at ang natitirang kalahati ay pantay, pagkatapos bawat isa sa inyo ay 50 tao. 20 pounds lang ang makakapagbahagi, hindi sapat para mapuno ang iyong mga ngipin. Kaya, kalimutan mo na, tatanggap lang muna ang pamilya ng 200 pounds sa pagkakataong ito, at dahil si Lance ang may pinakamalaking kontribusyon, si Lance ay magbabawas muna ng 300 pounds, nag-iiwan ng humigit kumulang 1,500 pounds para sa inyong lahat na ibahagi ng pantay-pantay, sa tingin ko bawat isa sa inyo ay makakakuha ng 30 hanggang 40 pounds. Ano sa palagay ninyong lahat? Ayos lang sa akin, ito talaga ang ninakaw ni Lance. Ang lahat ay maayos dito. Sige, simulan na natin itong hatiin ngayon. Pagkatapos ng ilang paghahati, pinutol muna ni Lance at Yusuf ang 500 pounds, at ang iba ay nakakuha ng tig 38 pounds, at lahat ay masayang bumalik na may dalang mahigit 30 libra ng karne. Tanging sina Lance at Yusuf lamang ang nanatili sa pangunahing bulwagan. Ngumiti si Lance at sinabing, "Salamat, kuya. Ikaw ang pinakamaraming nagambag, dapat ikaw ang may pinakamaraming ibinahagi, at naunawaan nila iyon." Ang mga nangungunang 10 ranggo na espesyal na handog ng pamilya ng Sigod ngayon ay pinatay mo lahat, tama ba? Tama, natatakot ba si kuya na kung papatayin ko ang napakarami sa nangungunang 10 espesyal na handog ng pamilya Sigod, ito ay mawala ng kontrol muli sa Dustin? Pangatlong kapatid, nagalit ka pa rin sa huling pagkakataon ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi na ako manghihina muli, mahusay kang pumatay ngayon, nawala ng 5 nangungunang 10 ranggo na espesyal na handog ang pamilya ng Sigod, ang pagkawalang ito ay hindi mas maliit. Kesa sa 18 espesyal na handog na namatay noong nakaraan, hahaha, siguradong magagalit ang Dustin, ngunit kung siya ay maglakas loob na lumapit sa iyo, tiyak na lalabanan ko siya hanggang sa dulo, hindi mo kailangang matakot. Salamat, kuya. Sige, magmadali kang bumalik dala ang iyong karne para sa mga bata sa bahay mo. Ngumiti si Lance, "Kuya, may dapat akong sabihin sa iyo." "Ano yon?" "Dapat pumunta ka muna sa bahay ko, kasi hindi ako sigurado kung meron." Sinundan ni Yusuf si Lance sa bahay ni Lance. "Bumalik na ba ang Little Fire?" tanong ni Lance. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang langit kasama ang isang malaking nilalang. "Minister, I'm back." Iyon ay Little Fire, ngunit sa sandaling ito ay ang isang may katawan na lumaki, at ito ay kinakaladkad ang isang napakalaking Daikya beast sa kanyang bibig. Hayop na Daikya. Natigilan si Yusuf nang makita niya ito. "Anong nangyayari dito? Kuya, makinig ka sa akin." Nauna si Lance at nangako rin si Lance, "Kuya, itong Daikya na hayop, kahit 10,000 libra, huwag mag-alala, ibibigay ko ang kalahati sa pamilya. Pupunta ako." "Nako, kuya, hindi mo ako masisisi sa pagiging makasarili ko, tsaka, kung kalagkarin ko ang malaking ito palabas noong nasa Heavenly Heart Lake ako, natatakot akong hindi na ganoon kadaling bumalik." Ngumiti si Yusuf, "Lahat ng tao ay may pagkamakasarili, at naiintindihan ko kung ano ang ginawa mo, kung gayon, wala akong magagawa kundi ang sumama sa iyo at hatiin ang Daikya na ito." "Hehe kuya, hatiin natin sa gitna at hatiin natin sa kalahati." Inilabas ni Lance ang kanyang espada at binasag ang gitna ng hayop na Daikya, kalahati para sa kanyang sarili at kalahati para sa pamilya. Masaya si Yusuf na umalis kasama ang beast na Daikya, kahit na makasarili ang ginawa ni Lance, nakuha rin niya ang benepisyo, at masaya si Yusuf na makita iyon. Si Lance ay may 5,000 libra ng karne ng hayop ng Daikya, natatakot ako na pagkatapos kainin ito, ang buong pamilya ay magkakaroon muli ng napakalaking benepisyo. Sa ngayon sa Sigod family, gayunpaman, ito ay ibang eksena. Ayun, may libing na naman sila.
Pagkatapos ng insidente ng Purple Clear Beast noong nakaraan, nagkaroon sila ng napakalaking libing, at sa pagkakataong ito, nagkaroon ng napakalaking libing para sa insidente ng Jellyfish Beast. Naging malamig ang Dustin, at hindi siya nagsalita mula nang bumalik mula sa lawa ng Tianjin. Family Master, sabihin mo, ano ang dapat nating gawin? Huling beses na pinatay ni Lance ang 18 espesyal na handog mula sa ating pamilya, pagkatapos nito ay hindi pa rin hamupa ang mga epekto ng insidenteng ito, at ngayon, 5 pang espesyal na handog ang napatay, at lahat ng mga ito ay nasa top 10, ano ang dapat nating gawin, Hikbi? Sabi ng isang grupo ng mga tao mula sa Sigurd family na may umiiyak na mukha. Nagnganga ang mga ngipin ni Dustin at sinabing, mamatay ka, sa pagkakataong ito, kung hindi ko papatayin si Lance, ipinangako kong sasabihin kaagad sa lahat ng miyembro ng pamilya, huwag mag-alala, sa pagkakataong ito, ako mismo ang papatay kay Lance. Good, then I'll go and inform, patatagin muna natin lahat sa pamilya. Ang mga tao ng Sigurd family, sa mga salita ni Dustin, ito ay nagpakalma sa kanilang mga damdamin, sa susunod, hinihintay nila ang araw na papatayin ng Dustin si Lance. Sa ngayon, sa pamilyang Jinyan, si Lance ay may hawak na kutsara at pinapakain ang kanyang 2 anak ng subo ng sabaw ng Water Mother Beast. Farish, buksan mo ang iyong bibig. Good boy. Kyle, buksan mo ang iyong bibig, napakasarap. Tinapos na ni Lance ang pagpapakain sa kanyang 2 anak at ngumiti siya hihihi. Sinabi ni Farish, Daddy, gusto ko pa. Good, Dad will go and serve you another bowl. Tumayo si Lance at naglakad papunta sa sala. Sa sala, nagpapakain din ng karne ng bata, ito ay anak ni Yusef, na mas matanda kay Kyle ng ilang buwan. Ngumiti si Muyong hihihi, Fengshu, salamat sa iyo. Tito Yuyaw, pamilya po tayong lahat, ano pong kagandahang loob, tsaka ang 5,000 libra ng karne ay sapat na para makakain ng lahat sa loob ng 1 buwan. Sa sala, sina Ben, Xavier, Benny, nakatatandang kapatid ni Lance, pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, at pangatlong nakatatandang kapatid na babae ay kumakain din ng karne ng daikya na hayop o pinapakain ito sa kanilang mga anak. Para naman sa anak ni Sally na si Fengling, pikapanganak pa lamang niya at umiinom pa rin ng gatas ng ina, walang mga bote ng gatas sa mundong ito, kung hindi, maaari rin siyang maglagay ng sopa sa bote ng gatas para inumin din ni Fengling para lumakas ang kanyang katawan, hindi bababa sa siya ay isang 5,000 taong gulang na hayop ng daikya. 1324. Sa sandaling ito, ang buong pamilya ni Lance, lahat-lahat, ay may 11 anak, at ilan sa kanila ay buntis pa rin, tulad ng ikatlong nakatatandang kapatid na babae ni Lance, si Ju, na kasalukuyang buntis, at si Ju ay nagpakasal sa palawang nakatatandang kapatid ni Lance, si Hao Zizo, at ito ang kanilang pangalawang anak. Ang buong pamilya, masaya at maayos. 1324. Sa sandaling ito, ang buong pamilya ni Lance, lahat-lahat, ay may 11 anak, at ilan sa kanila ay buntis pa rin, tulad ng ikatlong nakatatandang kapatid na babae ni Lance, si Julie, na kasalukuyang buntis, at si Julie ay nagpakasal sa pangalawang nakatatandang kapatid ni Lance, si Simon, at ito ang kanilang pangalawang anak. Ang buong pamilya, masaya at maayos. Siyempre, si Lance ang pangunahing puso nito. Kung wala na si Lance, para sa kanilang malaking pamilya, mahuhulog sila mula sa langit patungo sa impyerno. Gayunpaman, nangako na si Dustin sa buong pamilya ng Sigurd na papatayin niya si Lance. Sa makatuwid, ang krisis ni Lance ay nakatago na. Inakbayan ni Lance ang kaligayahan ng kanyang buong pamilya, at kailangan niya mamuhay ng matibay, hindi na para sa kanyang sarili lamang. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata sa practice room. Phew, pagkatapos kumain ng beast meat ng daikya, minsan ko lang talaga naramdaman ang intensyon ng mid-peak ascension, hahaha, sa wakas ay nagsimula na ako sa landas patungo sa mid-peak ascension. Tuwang-tuwa si Lance sa loob matapos itong maramdaman. Minsan, magkakaroon ng 2 o 3 beses pagkatapos noon, ang paghakbang sa mid-peak ascension ay malapit na. Kung huli na para maramdaman ito ng 1 beses, ito ay magiging lubhang mapanganib, at ang isa ay maaaring hindi makahakbang sa isang mas mataas na antas para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dumating si Lance sa tirahan ni Yusef. Kuya, may magandang balita ako sa iyo. Ngumiti si Lance.
Sinabi rin ni Yusef, nagkataon na mayroon din akong isang balita na sasabihin sa iyo, ngunit ito ay masamang balita. Tapos ikaw sir bad news. Sinabi ni Yusef, third brother, nakatanggap ako ng impormasyon na nangako ang Dustin sa buong pamilya Poseidon na papatayin kanya. Pangako iyon sa buong pamilya, mukhang mawawala na talaga ng kontrol ang Dustin sa pagkakataong ito. Mukhang nag-aalala si Yusef. Ngumuso si Lance, itong anak na babae, pinatay ko ang kanyang espesyal na alok, ngunit sa isang sitwasyon lamang kung saan napagkasundoan na maaari akong patayin, sa sitwasyong iyon, kung mamatay ako, natatakot akong maramdaman niya na siya. Karapat-dapat ito, habang ang kanyang pamilya ay hindi nag-iisip ng gayon kapag siya ay namatay. Third kuya, hayaan na muna natin, sabi mo may good news ka, anong good news? Sinabi ni Lance, kuya, naramdaman ko na ang layunin ng mid-peak ascension minsan. Ano? Nanginginig ang buong katawan ni Yusef. Kung tutusin, hindi ka panipaniwala para kay Lance na maabot ang peak Deng realm sa murang edad. Ngayon, sinabi niya talaga na minsan na niyang naramdaman ang layunin ng middle peak, hindi ba ito nangangahulugan na nagsimula na si Lance? Upang humakbang patungo sa gitnang rurok din sa ibabaw, ang paghakbang ni Lance sa gitnang rurok ay sandali lamang. Diyos, pangatlo kapatid, tao ka ba o hindi, nakakatakot ito, 58 taong gulang ka pa lang. Oo. Halos 60 na sa isang kisap mata, matanda na. Tumawa si Lance. Hindi nakaimik si Yusef, wala akong sinabi sa 120, 60 ka na at may lakas ng loob na banggitin ito, pangatlong kapatid, sa bilis na ito, natatakot ako na wala pang 10 taon, sa level ko, makalipas ang 10 taon, wala ka pang 70 years old, nabot mo na ang gitna ng peak Deng, first, it's incredible. Kuya, sa totoo lang, nasa gitna ka ng peak ascension ngayon, naramdaman mo na ba ang layunin ng late peak ascension? Tanong ni Lance. Umiling si Yusef, nag-overthink ka, paano iyon, kung nararamdaman ko ang mood sa late stage, ibig sabihin, nagsisimula na akong lumipat patungo sa late stage. Into the late stage is just around the corner. But the fact turned out to be na wala akong naramdaman, ibig sabihin, papunta na ako sa late stage ng peak ascension, wala pa ako. Forward half point God knows how far it is, even fixed here for the rest of his life. Ang mga tingin ni Yusef ay umaasam, kung siya ay makatuntong sa huling bahagi ng tuktok na pag-akyat, kung gayon ang kanyang buhay ay ganap na naiiba mula ngayon. Sa huling yugto ng peak ascension, kung gaano ito kaganda at kaganda, ang pangalawa sa pinakamarami, sa Great Martial Empire, ang isa ay maaaring maging isang marquis. Ang isang marquis, sa Great Martial Empire, ay itinuturing na isang napaka-versatile figure, isang realm lamang ang layo mula sa gitnang peak ng peak, ngunit ang pagkakaiba ay magkahiwalay ng mundo. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Jin Yu at sumigaw, hindi maganda, kuya, may malaking nangyari. Pumasok si Jin Yu sa bahay at nalaman na naroon din si Lance, natigilan at sinabing, third brother, nandito ka rin. Nagtanong si Yusef, pangalawang kapatid, ano ang malaking bagay? Hindi, ayos lang. Si Jin Yu ay abala sa pagbabago ng kanyang mga salita. Parehong nakasimangot sina Yusef at Lance. Agad na nahulaan ni Lance na nang hindi niya ito nakita ngayon, may sinabi siyang malaki, ngunit ngayong nakita niya ito, binago niya ang kanyang mga salita upang hindi magsalita, halatang halata na ang orihinal na sinugod ni Jin Yu upang sabihin ay tiyak na may kaugnayan kay Lance. Sumimangot si Yusef, ikalawang kapatid, ang wind lightning ay hindi isang tagalabas, kung ano ang direktang sabihin. Nako, kuya, hindi ko sasabihin, hindi dahil sa kung anuman, kundi may kinalaman sa kanya ang bagay na ito Kuya, mabuti pang basahin mo ang sulat. Inabot ni Jin Yu ang isang sulat. Ang sulat na ito ay sariling sulat kamay ni Dustin. Si Yusef ay abala sa pagbukas nito, at pagkatapos basahin ang sulat, ang kanyang buong katawan ay nabigla. Galit na sinabi ni Yusef, Dustin, gusto ba niyang magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking pamilya? Nang makita ni Lance ang mukha ni Yusef, alam niyang may malaking bagay na nangyari, si Lance ay abala sa pagpulot ng sulat, para lang makita itong nagsabing, Yusef, pinaghihigpitan kitang ibigay si Lance sa loob ng 1 buwan, at payagan ay execute ko siya, kung hindi, magsisimula ang digmaan.
Napakatatag ng tono ng Dustin, at ramdam niya ang determinasyon sa loob ng kanyang puso mula sa kanyang mga salita, na para bang, sa pagkakataong ito, kung hindi niya siya sinunod at ibibigay si Lance, talagang magkakaroon ng digmaan. Family War, ito ay isang digmaan kung saan daan-daang libo at milyon-milyong tao ang mamamatay. Dustin. Kinagat ni Yusuf ang kanyang mga ngipin at dinurog ang tasa sa kanyang kamay. Sa oras na ito, tumakbo ang Katie wala sa labas na sumisigaw, "Family Master, masama, masama." Tumakbo papasok ang steward at sinabing may humahagulgol na mukha, "Family Master, masama." Ipinadala ng Dustin ang lahat ng kanyang mga tauhan upang palibutan ang aming buong tirahan ng pamilya Jinyan. Ano? Agad na lumabas si Yusuf. Gusto rin siyang sundan ni Lance palabas nang sabihin ni Jinyu, "Third brother, sa oras na ito, hindi ka dapat lumabas, dapat kang magmadaling umuwi ngayon, kung may mangyari man, haharapin namin ito ni kuya." Ngunit, wala lang pero, umuwi ka kaagad isa sa akin. Utos ni Jinyu. Mabuti. Tumanggaw si Lance. Si Jinyu ay sumugod din sa langit at lumipad sa paligid ng tirahan ng pamilya. Ang tirahan ng Golden Rock Family ay sumasaklaw ng 50 kilometrong radius, kaya napakalaki ng tirahan, at ang manor ng Lance at lahat ng iba pang mga tauhan ay nasa loob. Radius na ito. Sa ngayon, nagpadala na ang Dustin ng libu-libong tao upang palibutan ang 50 kilometrong radius na ito. Nang lumipad si Yusuf sa pinakalabas na pasukan ng mansyon, ilang espesyal na handog mula sa Golden Rock Family ang humarap sa isang grupo ng mga tao, maliban na ang mga tao mula sa Sigurd Family ay nagbabantay lamang sa labas ng gilid at hindi pumapasok sa kalagitnaan. 1325. Dustin, anong ginagawa mo? Sigaw ni Yusuf at nagmamadaling umakyat. Si Dustin ay nakatayo sa pulutong na may malamig na mukha at nagsabi, "Yusuf, hindi mo ba nakita ang aking sulat? Ako ang nakapaligid sa buong lugar ng tirahan ng Golden Rock Family, at kung hindi mo ibibigay. Kailan sa loob ng isang buwan, pagkatapos ay agad siyang papatayin ng aking mga tao. Maglakas loob ka." Bumantong hininga si Dustin, "Wala akong pinanghahawakan, lahat ng nasa Sigurd Family ko ay handa na para sa isang digmaan. Yusuf, kung hindi ka pa handang ibigay ang iyong mga tao, mangyaring bumalik at maghanda para sa digmaan." Ikaw, baliw ka? Alam mo ba kung ilang tao ang mamamatay kapag nagsimula na ang digmaan? Hahaha, ang Golden Thread City ay walang digmaan sa loob ng daan-daang taon, sa tingin ko ay oras na upang baguhin ang pattern na ito sa kasalukuyan. Dustin, baliw ka talaga. Umungol si Dustin, "Yusuf, kung hindi mo ibibigay ang iyong mga tauhan, lumabas ka, kung hindi, huwag mo akong pilitin na patayin ka ngayon, sinasabi ko sa iyo, aayusin ko ang ulo ni Lance. Kailangan mong magpasya kung ano ang gagawin." Galit na galit si Yusuf, ngunit napakatigas ng ugali ni Dustin. Wala pang kalahating araw, ang buong pamilya Jinyan ay nagkalat ng balita. Ang Dustin ay nagdala ng libu-libong tao upang palibutan ang Golden Rock Family, at ang pinaka-nakakatakot na digmaan ng pamilya sa mundo ay magsisimula na. I-1/4 net. Matapos malaman ang balitang ito, ang buong Golden Rock Family ay nasa estado ng gulat. Ang lakas ng Golden Rock Family ay walang alinlangan na mas mababa sa Sigurd Family, at sa sandaling magsimula ang digmaan, kahit na ang Sigurd Family ay magdaranas din ng matinding pagkatalo, ang Golden Rock Family ay magiging mas masahol pa. Kung ang Sigurd Family ay mamamatay ng 100,000 katao, kung gayon ang Golden Rock Family ay mamamatay ng hindi bababa sa 150,000 o higit pa, o kahit 200,000 o higit pa, at hindi biro ang napakaraming tao ang namamatay, kaya nataranta ang lahat. Ang mga kawani ng Golden Rock Family, na kadalasang nagpupunta para manghuli ng mga kakaibang hayop, ay natatakot na pumunta dahil sa takot sa kamatayan, at kung ang isang malaking pamilya ay namatay, wala silang maaasahan, ngunit ngayon, ito ay magiging digmaan, at lalo silang natakot. Sa makatuwid, ang mga staff ng Golden Rock Family, kahit na sila ay mga espesyal na staff sa maagang yugto ng Peak Ascension o Clansmen, lahat sila ay pumunta sa tirahan ng Family Master at nakiusap sa Family Master na pangalagaan ang buong sitwasyon. Family Master, kailangan mong alagaan ang pangkalahatang sitwasyon, hindi mo maaaring hayaang mailibing ang buong pamilya kasama mo dahil sa isang Lance. Family Master, ang taong gusto ni Dustin ay si Lance lang, bakit niya ilalagay sa panganib ang buong pamilya?
Family Master, ibigay mo si Lance, isang tao lang ang mamamatay, kung hindi mo siya ibibigay, pero 100,000 o kahit 200,000 na tao ang mamamatay, Family Master, mag-isip ka. Family Master, ibigay mo agad si Lance, kung ibibigay mo siya, atras ang si God Family. Family Master, ang taong pumatay sa espesyal na alok ng pamilya si God ay si Lance, at may utang na kawalang katarungan. Maraming tao ang nagsusumamo kay Yusuf na ibigay si Lance. Galit na sigaw ni Yusuf, tumahimik kayong lahat. Nagalit si Yusuf, kayong mga tao, may konsensya pa ba kayo, Lance, bilang miyembro ng Golden Rock Family, anuman sa kanyang mga aksyon, kinakatawan niya ang Golden Rock Family, pinatay niya ang si God Family Special at pinahina din ang si God. Pamilya para sa layuning pahinin ang si God Family, lahat ng ginawa niya ay para sa Golden Rock Family, at may lakas ng loob kang sabihin na iyon ay ang kanyang mga personal na aksyon. Pamilya Master. Tumahimik kayong lahat, hindi ko ibibigay si Lance, sa pagkakataong ito, hinding-hindi ako manghihina, kung gusto ni Dustin na lumaban, lumaban tayo. Pakinggan ako ng lahat, maghanda ka agad, pagkatapos ng isang buwan, kung gusto talaga ng Dustin na magsimula ng digmaan, lalaban tayo. Family Master, mag-isip ng 2 beses, para sa isang tao. Hindi sulit. Tumahimik ka, sino man ang magsalita muli ng walang kaparerekon, harapin mo ito ayon sa batas ng pamilya, ikaw ang espesyal na probisyon ng Golden Rock Family. Ang Golden Rock Family ay naglaan para sa iyo sa mga dekada, kahit ilang henerasyon, ngayon na ang Golden Rock. Nagkaproblema ang pamilya, kung sino man sa inyo ang hindi maglakas loob, pumatay ng walang patawad. Sa sandaling sinabi ito ni Yusuf, nagbago ang mukha ng lahat. Sa katunayan, kadalasang walang digmaan sa loob ng daan-daang taon, kaya talagang pinalaki ng Jingyan family ang mga espesyal na ito. Mga tao sa loob ng ilang henerasyon. Pagtataas ng hukbo sa loob ng 1,000 araw, ngunit ngayon kapag ito ay talagang kailangan, ngunit sa bahaging ito ng katarantiduhan, takot sa kamatayan, si Yusuf ay mukhang galit na galit. Bumalik kayong lahat at maghanda. Yes! Unti-unting umalis ang lahat ng staff. Gayunpaman, hindi alam kung ang mga tauhan na ito, sa loob, ay talagang handang makipagdigma. Pinayuhan ni Jinyu, Kuya, ito lang ang magagawa natin ngayon, hindi mo kailangang magalit ng ganito. Hindi ka ba magagalit? Ilan na ba sa kanila ang pinalaki ko, pero ngayon kapag may kahirapan, isa-isa silang lumalapit para kumbansihin akong ibigay si Lance, isa-isa silang lahat na parang natatakot. Ng kamatayan, kaya paano pa nila matatalo ang si God Family? Sayang, kapatid, dapat mo ring maunawaan, ang takot sa kamatayan ay likas ng lahat, kadalasan ang mga espesyal na handog na ito, upang mahuli ang mga kakaibang hayop ay takot sa kamatayan, ngunit ngayon upang harapin ang digmaan, kung paano hindi matakot. Walang silbi ang matakot pagkatapos ng 1 buwan, kapag nagsimula ang digmaan, ang pamilya ng si God ay hindi magpipigil, mamamatay sila kapag hindi sila lumaban. Sabi ni Yusuf. Sa sandaling ito, sa iba't ibang bahagi ng Golden Rock Family, maraming mga espesyal na kawani at iba pa ang nag-uusap sa mga grupo na 3 o 5. Ang Panginoon ng pamilya ay masyadong makasarili, hinahayaan tayong lahat na mamatay para sa isang Lance. Hindi man lang tayo manalo laban sa si God Family, malinaw na ito ang nagpapadala sa atin sa ating kamatayan. Sayang, ang Panginoon ng pamilya ay pusong bakal sa hindi pagbigay kay Lance, sa loob ng 1 buwan, ang pamilya si God ay tiyak na magsisimula ng digmaan, ano ang dapat nating gawin, ilan sa atin ang mamamatay noon. Siguro, ang Golden Rock Family ay masisira ng si God Family. Bilisan na natin at mag-isip tayo ng ibang paraan. Pero ano ang maiisip natin, ilang henerasyon na tayong tumira sa Golden Rock Family, hindi na tayo makakaalis sa lugar na ito. Galit na galit. Bakit si Lance ang sinisisi ng mag-isa? Gusto niyang buong pamilya natin ang sisihin syempre, family head, sobra ka. Sa sandaling ito, sa tahanan ni Lance. Ang kapaligiran sa tahanan ni Lance ay hindi kapani-pani walang tense. Lance, anong dapat nating gawin? Nagpapanik na ang buong pamilya. Mamamatay ba tayo this time? Isusuko ka ba ng padre de pamilya? Asawa, hindi ka pwedeng mamatay, kung mamatay ka, anong gagawin natin, ang dami natin. 12 ng pares ng mga mata, lahat ay nakatingin kay Lance,
ang mga mata ng lahat ay napuno ng gulat, takot, at kawalan ng magawa. Dahil si Lance ay masyadong mahalaga. Nanlamig ang tingin ni Lance at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, wala pa bang isang buwan na natitira. Pero, lilipas ang isang buwan sa isang kisap mata. Dustin, pinipilit mo ako. Tahimik na pumasok si Lance sa practice room. Mahigpit na isinara ni Lance ang pinto sa practice room, hindi pinapayagan ng sinuman na makagambala sa kanya. Inilabas ni Lance ang kanyang espada at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, habang nakatayo ngayon, wala akong ibang pagpipilian, sa loob ng isang buwan, magagawa kong maabot ang anumang antas na aking makakaya, at labanan ng Dustin, hanggang sa kamatayan. Ang munting apoy sa tabi niya ay natakot, kapatid na Lance, sa loob ng isang buwan, ikaw ay magiging napaka-Dustin at lalaban hanggang kamatayan. Kailangan mo akong banibiro. 1326. Sa katunayan, ang mga salita ay natakot sa Little Fire hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na sina Lance at Dustin ay hindi magkapareho. Sinabi ni Lance, Little Fire, lumabas ka rin, huwag mo akong istorbohin, iwan mo ako. Kuya Lance, ingatan mo ang sarili mo, sigurado akong hindi ka ibibigay ng Housemaster. Naglabas ng aura ang katawan ni Lance, at nanginginig na ngayon ang espada sa kanyang kamay. Nakipaglaban si Lance sa loob ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan, walang pakialam si Lance kung gaano siya kalakas, karibal man siya ng Dustin o hindi, lalabanan niya ang Dustin, hanggang sa kamatayan. Bagaman hindi ibibigay ng Golden Yu Master si Lance, ayaw ni Lance na isangkat ang buong Golden Rock family. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang buwan, hindi nakakailanganin ni Lance si Yusuf na ibigay sa kanya, si Lance ay lalabas ng kusa. Dustin, oras na talaga para wakasan ang ating puot. Sigaw ni Lance, nalaslas ang kanyang espada, at kumikinang ang buong matigas na pader na bato sa paligid ng practice room. Mayroong dalawang paraan para labanan ni Lance ang Dustin ngayon. Una, ang kanyang kaharian ay itinaas sa gitna ng Dengfeng. Pangalawa, ang kanyang Endless Merit, ang kanyang Lifeblood Hidden, ay na-upgrade ng isa pang layer. Dati, ang Endless Technique ni Lance ay itinuturing na bersyon 2.0, at ang Lifeblood Hidden ay bersyon 3.0, dapat ay upgrade ni Lance ang lahat ng mga ito, upang mayroon pa ring isang posibilidad ng isang tunggalian sa Dustin. Gayunpaman, ang dalawang paraan na ito, ang una, ang kaharian ay tumaas sa gitna ng tuktok ng Rurok, dalawang salita lamang, nangangarap. Oo, kahit na minsan na niyang naramdaman ang mid-stage intent, ngunit para maramdaman ito ng 9 na beses sa loob ng isang buwan, ito ay walang alinlangan na isang wild goose chase. Naghintay para sa huling isa para sa taon ng hindi naghihintay. Sa makatuwid, maaari lamang umasa si Lance sa pangalawang landas, at kung ikukumpara, ang pangalawang landas ay mas makatotohanan, dahil sa huling pagkakataong na-upgrade ni Lance ang Endless Technique at Lifeblood Hidden, iyon ay noong siya ay nasa pagtatapos ng kanyang mastery. Umupo si Lance sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang sarili na italaga ang kanyang sarili ng buo. Walang katapusang merit. Walang katapusang, walang hanggan. Noon lang, isang larawan ang lumitaw sa isip ni Lance, sa isang napakalaking silid, si Lance ay patuloy na lumilipad patungo sa isa sa mga gilid ng silid, ngunit hindi siya makapunta sa dulo. At nang lumingon siya pagkatapos lumipad ng isang buwan, hindi pa pala siya nakakalayo. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, ito ay inspirasyon, sa huling pagkakataon na pumasok siya sa puyaw ng karagatan, ang ilusyong iyon, ay nagbigay kay Lance ng napakalalim na inspirasyon. Great! This inspiration is really great, this is simply an oversized opportunity, but I didn't take advantage of it before. Haha, sa palagay ko ay magagamit ko ang inspirasyong ito upang itaas ang aking endless technique ng hindi bababa sa 2 antas. Kung ito ay version 2.0 noon, maaaring, i-update, ito ni Lance sa version 4.0 sa pagkakataong ito. Dahil, ang pagpasok sa ilusyong iyon at ang pagdanas ng spatial na walang katapusang iyon ay isang pagkakataon na hindi kailanman naranasan ng iba, kaya lubos na nagtitiwala si Lance na ang kanyang kawalang katapusan ang pamamaraan ay maaaring palalimin ng higit sa isang antas.
Habang ginagamit niya ang kanyang espada at nag-eensayo sa kanyang walang katapusang diwa, gusto ni Lance na makamit ng kanyang walang katapusang pamamaraan ang specially na walang katapusang epekto, halimbawa, isang sword kill, upang hindi matukoy ng mga tao ang pagkakaiba sa pagitan ng malayo at malapit. Parang ang layo, tapos parang malapit lang, parang yung malaking kwarto sa ilusyon na yon. Buzz. Hindi. Swoosh. No. What the hell went wrong? Umupo muli si Lance, inalala ng maayos ang guni-guni ng araw na iyon. At kaya, pagkatapos ng kalahating buwan ng pabalik-balik at pagsasaliksik, sa wakas ay nakagawa si Lance ng hiwa. Haha, tapos na, na-achieve na yung effect na gusto ko. Napatay si Lance gamit ang isang espada, at bigla, hindi lamang ito nakikilala, hindi nahuhulaan, at walang katapusang pagbabago, ngunit ito rin ay hindi malalaman sa mga tuntunin ng distansya at kalapitan, na nangangahulugan na ang kanyang kalaban ay hindi man lang matukoy ang kanyang geographical na lokasyon. Ito ang kanyang pinakabagong na upgrade na Endless Kung Fu. Ang Endless Gong ay isang teorya lamang, ang tiyak na pagpapatupad, maaaring ilapat ito ni Lance sa mga diskarte sa espada, mga diskarte sa katawan, at iba pa na inilapat sa mga diskarte sa espada, ito ay ang Endless Sword Technique. Tungkol sa Endless Sword Technique, ang dating pinakamalakas na galaw ni Lance ay ang Indestructible Light. Sa ngayon, sinaliksik ni Lance ang isang mas malakas na hakbang na siyang pang-apat na hakbang. One Sword Eternal Sleep. Phew! Bumantong hininga si Lance, mas malakas na siya ngayon kaysa dati gamit ang na-upgrade na Endless Technique na ito, iniisip ko kung gaano siya kalakas. Pinangalanan ni Lance ang na-upgrade na Endless Technique na ito, Endless 4.0 version, at dumiretso sa 3.0, dahil pakiramdam ni Lance na siya ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Susunod, kalahating buwan pa ang natitira, dapat kong i-research ang Lifeblood Hidden at tingnan kung maaari kong i-upgrade muli ang Lifeblood Hidden. Kung kaya kung i-upgrade muli ang Lifeblood Hidden, kung gayon magiging kumpiyansa akong lalaban sa Dustin, at least hindi ako matatakot na mapatay niya. Sa nakaraang Lifeblood Kain, tiyak na makokontrol ko ang oras ng pagbubukas, sa loob ng 25 segundo, hindi ako mawawalan ng malay, hindi ko masisira ang lahat ng meridian ko, wala lang akong kapangyarihan sa loob ng 1 oras. Lalaliman ko pa ngayon, para ma-optimize ang Lifeblood Hiding at madouble pa rin ang lakas ko. Kaya, sinimulan ni Lance ang proseso ng pag-aaral muli ng Lifeblood Hidden. Kalahating buwan bago ito, si Lance ay hindi nakatulog ng 1 kindat, at kalahating buwan pagkatapos nito, tiyak na hindi rin nakatulog si Lance. At ngayon, sa labas. Ang mga tao ng Sigurd family ay nakapalibot pa rin sa Golden Rock Family Residence, na may layuning hindi payagan ang sinuman mula sa Golden Rock Family na makatakas, lalo na si Lance. At ang mga tao ng Golden Rock Family ay nagdurusa sa nakalipas na kalahating buwan. Sa kabutihang palad, walang sinuman sa mga kawani ng Golden Rock Family ang nakakaalam kung saang manor nakatira si Lance, hindi nila alam kung sino ang mga miyembro ng pamilya ni Lance, kaya ang mga kamag-anak ni Lance ay hindi hinaharas sa sandaling ito, kung hindi, ang ilang mga tao ay magkakaroon. Tiyak na darating para sirain ang pinto. Dumating si Yusuf sa bahay ni Lance. Pagbati sa Panginoon ng pamilya. Nasaan si Lance? Tanong ni Yusuf. Sinabi ng asawa ni Lance na si Chinren, pumasok na ang asawa ko sa practice room, kalahating buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya. Napabuntong hininga si Yusuf, ngayon na, nasa mood pa siyang mag-practice ng martial arts, dali-dali siyang tawagan, may sasabihin ako. Lord, sabi ng asawa ko, walang dapat mang istorbo sa kanya sa loob ng 1 buwan. Anong oras na, tawagan mo siya? Panginoon, sana ay maging mapagbigay ka upang hindi siya istorbohin. Ikaw, sayang, basta, kung lalabas si Lance, sabihin mo sa kanya na ihatid ka at umalis ka agad, mayroon akong daanan sa ilalim ng lupa upang umalis. Lord, sasabihin ko po sa asawa ko paglabas niya. Tumango si Yusuf at lumipad palayo. Sa practice room. Paulit-ulit na nag-aral at sumubok si Lance, ngunit hindi ito madaling gawain. 1327. Ilang araw nang sinubukan ni Lance, ngunit hindi niya makompress ang oras ng Lifeblood Hiding sa 24 na segundo. Oo, kahit 1 segundo ay hindi makompress, kaya maliwanag na ang Lifeblood Hidden ay umabot na sa sukdulan. Gayunpaman, kapag nagtagumpay, tiyak na magkakaroon ng napakalaking hakbang sa lakas.
Sa isang kisap mata, kalahating buwan na naman ang lumipas. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Mabilis na lumipas ang oras para sa kanya. Sa kabutihang palad, ang lifeblood hiding ni Lance, bagamat hindi ito isang mahusay na pag-upgrade, ito ay medyo napabuti, lamang, ang pagpapabuti ay hindi sa lakas, ngunit sa oras. Natutunan na ngayon ni Lance ang isang mas tumpak na paraan ng pagkontrol na nagpapahintulot sa kanya na i-on ito sa sandaling ginawa niya ito, at pagkatapos ay tapusin ito sa sandaling siya ay nakipag-ugnayan, na lubhang nakabawas sa dami ng oras na nasayang. Sa madaling salita, pagkatapos i-on ni Lance ang Lifeblood Hidden, ginamit niya ang control method na ito para epektibong makipaglaban sa kalaban at patagilan ang laban ng mga 8 hanggang 10 minuto. Dito 8 hanggang 10 minuto, hindi ito tumutukoy sa oras ng pagbubukas ng Lifeblood Crypt. Ang oras ng pagbubukas ng Lifeblood Crypt ay 25 segundo pa, pinalawig lamang ito dahil ang nasayang na oras ay ganap na nagamit. Halimbawa, kapag ang isang espada ay pumatay ng isang kalaban, nagbubukas lamang ito sa sandaling maabot ng espada ang kalaban, sa halip na bumukas din sa proseso ng pag-indayog ng espada, na lubos na nakakabawas sa nasayang na oras. Wala nang kalokohan. Lumabas si Lance sa practice room. Nagkukumpulan ng lahat, 1 buwan na silang naghihintay sa labas ng practice room. Lance, kamusta? Maangin. Kuya Windy. Asawa. Lahat ay tumingin kay Lance nang may buong pag-aalala. Ngumiti si Lance at sinabing, bigyan mo muna ako ng isang mangkok ng pagkain, nagugutom na ako. Isang utusan ang nagdala ng isang mangkok ng Daikya na beast meat noodles. Matapos itong kainin ni Lance, sinabi niya, huwag mag-alala lahat. Wind, ano ba talaga ang ginagawa mo sa training room nitong nakaraang buwan? Itinaas mo ba ang iyong kaharian sa gitna ng Dengfeng? Lahat ay tumingin kay Lance na may kainahinala. Sinabi ni Lance, huwag mangarap ng ganitong uri ng panaginip, imposible. Nag-aaral ako ng martial arts sa training room nitong nakaraang buwan, hindi masama, at least pakiramdam ko na dagdagan ko ang lakas ko ng higit sa 10 beses, kahit 12 beses, kumpara sa 1 buwan na nakalipas. Wow, paano ka nag-improve ng husto, hindi nagbago ang iyong kaharian? The level of martial arts, although the realm accounts for 80% of the factors, there are still 20% that we can bring into play. My endless kung fu? Pinalakas ko ulit, at pinalakas ko ng isang hindi kilalang bilang ng beses, bilang karagdagan, na-on ko ang Lifeblood Hidden, at na-control ko rin ang punto sa oras ng mas tumpak, na nagpapahintulot sa akin na bawasan ang pag-aaksaya, at ang oras na ginugugol ko sa pakikipaglaban sa kalaban ay maaaring umabot ng halos 10 minuto, kaya sa tingin ko kahit na hindi ko matalo ang Dustin, hindi na niya ako kayang patayin. Phew, buti naman. Nabuhayan ang loob ng lahat ng marinig iyon ni Lance. Sabi ni Lance, hindi pa 1 buwang deadline. Bukas na ang deadline. Mabuti naman, idlip muna ako, bukas, lalabanan ko ang Dustin. Agad na nakatulog si Lance, dahil ngayong buwan, pagod na pagod siya para makatulog kahit 1 segundo. Kinaumagahan. Nagpadala si Yusuf ng isang tao upang pumunta at sabihin kay Lance, Senior Tang, hiniling sa akin ng Family Master na ipaalam sa iyo na mabilis na lumikas mula sa underground tunnel, ang Golden Rock Family at ang Sigad Family, ay malapit nang magsimula ng digmaan. Sa sandaling ito, sa gate ng Golden Rock Family, isang grupo ng mga tao mula sa Sigad Family, pati na rin ang isang grupo ng mga tao na dinala ni Yusuf, ay nakatayo ng magkaharap, at ang digmaan ay magsisimula na. Kahit na ang mga kawani ng Golden Rock Family ay tutol sa pakikipaglaban dahil kay Lance, ngunit kung hindi sila lalaban, sila ay papatayin ng Sigad Family, parehong. Napuno ito ng pagkadismaya at galit kay Lance sa parehong oras. Yusuf, mukhang hindi mo talaga ibibigay si Lance. Sabi ni Dustin habang nakapikit ang mga ngipin. Ngumuso si Yusuf, Dustin, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kung ganoon, mag-away tayo. Laban tayo, kung hindi takot sa kamatayan ng pamilya mo si God, takot ba sa kamatayan ng mga tao ko sa Jingyan family? Hahaha. Ngumisi si Dustin, Yusuf, natatakot ako na hindi mo pa rin alam na ang mga tauhan ng iyong pamilya, na labis na hindi nasisiyahan sa iyo, ay handang hayaan ang iyong buong pamilya na mawala ng buhay para kay Lance, at sa tingin mo, ang iyong mga tauhan, ay susuportahan ang iyong mga makasariling aksyon.
Dahil lamang sa gusto mong mamatay, ay hindi nangangahulugan na gusto nilang mamatay kasama ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Oo. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw ng malakas ang Dustin, naririnig mo iyon, lahat ng mga kawani ng Golden Rock family, ang iyong ulo ng pamilya, para sa isang tao, wala kang pakialam kung mabubuhay ka man o mamatay, ay isang taong karapat-dapat pa ring sundan ka. Balak mo ba talagang makipagdigma sa aking si God family at mamatay para sa isang makasariling tao? Tumingin si Yusuf sa libu-libong tauhan na may iba't ibang laki sa likod niya, pagkatapos ay galit niyang sinabi, Dustin, tumahimik ka, anong gusto mo? Yusuf, kaya alam mo rin na ang iyong mga tauhan, ay ayaw ng digmaan pinilit mo ito, sa kasamaang palad, hindi mo alam ang mga puso ng mga tao. Pagkasabi noon, sumigaw si Dustin, kayong lahat ng mga tauhan ng ang Golden Rock family, sa pamamagitan nito ay ipinapangako ko na hanggat kusang loob kayong nagpapasakop sa aking Dustin sa sandaling ito, kapag napuksa ko ang Golden Rock family, ang lahat ng tungkol sa inyo ay mananatiling pareho, ang lahat ng inyong manor, bahay, at pera na inyong have here now will remain the same, the only thing that changed is a new owner. Bibilang ako ng 3, kung payag kang pumunta sa lugar ko, pumunta ka agad dito, kung hindi, then, makipagdigma ka sa akin. 1, 2, 3. Nagbago ang mukha ni Yusuf at sumigaw siya, Dustin, tumahimik ka. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang boses ni Yusuf, nakita niya ang daan-daang mga tauhan, na lumipad sa likod ng Dustin, na sumama sa pamilya Poseidon sa lugar. Kayo. Nanginginig sa galit si Yusuf. Ang mga sumapi sa Sigad family, ay nagsabi, Master Yusuf, hindi mo kami masisisi, pinilit mo ang iyong sarili, handa mong hayaan ang iyong buong pamilya sa isang digmaan upang protektahan ang isang lance, hindi namin babayaran ang iyong makasariling aksyon, sorry, ang Sigad family lang ang mapipili ko on the spot. Hahaha. Pagkatapos tumawa ng Dustin, sinabi niya, may iba na ba? Ngayong daan-daang tao na ang isinuko sa akin ng pamilya mo, mas lalo pang kitang-kita ang agwat sa pagitan namin ng kalaban, kung hindi kayo, hindi ko alam, masasabi ko lang na hinahanap mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ang dating nag-aalinlangan na grupo ng mga tao ay lumipad sa likod ng Dustin. Biglang nawala ng kalahati ang mga tao sa likod ni Yusuf. Kayong mga walang utang na loob. Poof! Si Yusuf ay bumulwak ng isang bibig ng dugo sa galit. Hahaha, Yusuf, tignan mo ngayon? Mukha kang aso? Nakakaawa talaga, ngayon, hindi mo ba ibibigay si Lance? Sa sandaling ito, ang boses ni Lance ay nagmula sa malayo, hindi na niya kailangang ibigay ito, ako mismo ang darating. Lumingon sa likod si Yusuf, abala, mahina ang hangin, ikaw, bakit hindi ka pa umaalis? Sinabi ni Lance, brother, paano ako aalis, ganoon na ba ako kawalang puso at hindi matuwid na tao? Kapatid, ito ang sama ng loob ko sa Dustin, ipaubaya ko na lang sa sarili ko ang iba, at oras na talaga para tapusin. Dito. Kalokohan. Bulalas ni Yusuf. Sa sandaling iyon, nagngangalit ang Dustin at nagtanong, Yusuf, ano ang tawag mo sa kanya? Windy clouds. What do you mean? Ang taong pinangarap ni Dustin na patayin ay Wind Lightning, ang eksenang pumatay sa kanyang sariling apo noon, hinding-hindi niya makakalimutan. Bamantong hininga si Lance, Dustin, hindi mo pa rin alam, actually, ako si Wind Lightning. Pagkasabi noon, ibinunyag ni Lance ang maskara sa kanyang mukha. Ikaw talaga, Nanginginig at umungal sa galit ang katawan ni Dustin, namumula ang mga mata nito, ang eksena kung saan tinadtad ni Lance ang sariling apo hanggang mamatay ay agad na pumasok sa kanyang isipan. 1328. Ngumuso si Lance, oo, ako talaga, ilang taon na ang nakalilipas, pinatay ko ng espada si Jinkyo, naaalala ko pa rin ito hanggang ngayon, sa palagay ko ang espada na pumatay kay Jinkyo ay ang pinakamasayang espada ko. Nangyari sa buhay ko. Sinadya ni Lance na inis ang Dustin. Napaungol si Dustin sa galit. Ang inis na Dustin, saglit, ay nakalimutang isipin kung paanong ang Wind Lightning ay isang sect master perfectionist lamang noong una, at kung paano siya nakatuntong sa mga unang yugto ng peak ascension ng napakabilis.
Sa sandaling ito, paanong nasa mood si Dustin na mag-isip ng husto, ang alam niya lang ay nasa harapan niya ang kaaway na pumatay sa kanyang apo, kung hindi niya papatayin ang Wind Lightning ngayon, paano niya haharapin ang kanyang apo? Patay na apo. At sa eksena, kung ang mga tao man sa Sigurd family o sa Jinyan family, lahat sila ay nabigla sa sandaling ito. Dahil halos lahat ng nasa eksena ay kilala ang Wind Lightning, ilang taon na ang nakalipas, ang Wind Lightning ay itinuturing na isang kahindek-hindek na figure sa Golden Rock City. Sa sandaling ito, ang isa na naging master ilang taon na ang nakalipas ay nasa maagang yugto ng peak ascension. Mamatay. Mabilis na tumakbo si Dustin patungo kay Lance. Hindi inakala ni Dustin na si Lance ang kanyang kalaban. Laging handa si Lance. Swish! Si Lance ang unang pumatay gamit ang isang espada na puno ng tunay na layunin ng walang katapusang gawain ni Lance. Nakaramdam lang ng blur ang Dustin, ang sword technique ni Lance ay naging imposible para sa kanya na husgahan ang distansya, na parang napakalayo nito, ngunit parang nasa harapan niya rin ito at hindi mahuhulaan. Wow! Sa sumunod na segundo, sa braso ni Dustin, ang kanyang damit ay pinutol ng espada ni Lance, isang sugat ang nahayag, at ang kanyang buong braso ay nabahira ng pula ng dugo. Si Lance, sa kabilang banda, ay mabilis na lumipad pabalik. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay wala sa gitna ng peak ascension, kaya hindi siya naglakas loob na makipaglaban sa Dustin sa malapit, kaya maaari lamang niyang maglaro sa kalamangan ng kanyang espada at makipaglaban sa mga erilya, laban sa kanya, dito. Paraan, ang oras ni Lance upang buksan ang Lifeblood Hidden ay maaari ding mabawasan sa pag-aaksaya. Nagulat ang buong katawan ni Dustin habang nakatingin sa matingkad na pulang piraso ng dugo sa braso niya. Sa sandaling sila ay lumaban, ang braso ni Dustin ay nilaslas ng isang espada, lahat ng nasa eksena ay humigop ng malamig na hangin, na ganap na hindi inaasahan. Paano si Lance? Sa di kalayuan, nanginginig si Yusef, third brother, tago ka talaga, natatakot ako na hindi ko man lang maharangan ang espadang binigay mo sa akin, sobrang hindi maisip. Dahan-dahang itinaas ni Dustin ang kanyang ulo, puno ng galit ang kanyang mga mata. Yeah! Binunot ni Dustin ang kanyang espada, ngayon lang siya laslasin ng espada ni Lance, ngunit ito ay talagang nauugnay sa kanyang kawalang ingat, ngayon lang niya hindi naisip na si Lance ang kanyang kalaban. Ngunit ngayon, binunot ni Dustin ang kanyang espada. Great Wave. Umungal si Dustin at pinatay si Lance gamit ang isang espada, ang espadang ito ay isa sa kanyang pinakamalakas na galaw. Nang makita ang paggalaw na ito, namutla ang mukha ni Yusef, maging si Yusef ay natalo sa pagkilos na ito. Halangin kaya ito ni Lance? Hindi nakaramdam ng palpitation si Lance nang makita niya ang napakahusay na hakbang ni Dustin na patayin siya, dahil may pakiramdam si Lance sa loob na ang kanyang endless sword technique ay higit na napakatalino kaysa sa Dustin, at hindi man lang sa parehong antas. Indestructible Light. Nagpadala si Lance ng isang galaw ng Indestructible Light. Wow! Isang tunog, parang istasyon lang. Akala ng lalaki sa dalampasigan ay matatapos na siya nang makita niyang humahampas ang mga alon, ngunit nang aktwal na umabot sa kanya ang mga alon, kaunti na lang ang mga ito, hindi siya nagawang hugasan. Ganito ang pakiramdam ni Lance sa sandaling iyon. Bilang kanyang endless sword technique, ang ikatlong galaw, ang Indestructible Light, ay madaling nabasag ang malalaking alon ng dagat. Paano, ganito? Biglang natigilan si Dustin sa sandaling ito dahil ang paggalaw na ito, maging sina Yusef at Charlie, ay nasugatan sa harap niya, ngunit si Lance, madaling sinira ito. Tulad ni Lance, sinamantala ni Lance ang natulala na sandali ni Dustin at gumawa ng isa pang hakbang. Swoosh! Agad na sinalubong ni Dustin ang pag-atake, ngunit hindi pa rin niya matukoy ang geographical na lokasyon ng espada ni Lance, na naging dahilan ng pagiging napaka-passive niya. Swoosh! Sa sumunod na segundo, isa pang nakanganga na butas sa kabilang braso ni Dustin, na bahira ng dugo ang magkabilang braso niya ng sabay-sabay. Wow! Napahiyaw ang lahat sa eksena, parang hindi makapaniwala at hindi makapaniwala. Hindi pa banggitin na si Lance ay mabilis na nakasok sa Dengfeng Realm, ngunit nagawa niyang labanan ang Dustin gamit ang kanyang maagang Dengfeng Realm, at ang Dustin ay natalo pa nga ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, sa loob-loob ni Lance ay nasiyahan, may endless sword technique, napakatalino talaga, hahaha, kahit papaano hindi kayang basagin ng level ng Dustin ang aking sword technique, hanggat hindi niya ito mabitak, siya ay magiging sa dahado magpakailanman.
Ako naman, madaling mabitak ang kanyang sword technique, kailangan ko lang iwasan ang kapangyarihan ng kanyang kaharian, at hindi ako magagapi. Lance at the moment really wanted to be thankful for that oras, ang ilusyon nang pumasok siya sa puyaw ng karagatan, kung hindi dahil sa ilusyong iyon, tiyak na hindi maa-upgrade ni Lance ang kanyang walang katapusang kapangyarihan sa ganoong kataas na antas. Pagkatapos ng lahat, ang isa na nagawang isama ang spatial sense sa kanyang sword technique. Natatakot ako na walang iba kundi si Lance sa buong Great Martial Empire. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapatay. Si Dustin ay parang nawala ng malay, wala na siyang mukha para mabuhay matapos ang sunod-sunod na pagkawala sa buong view ng publiko. Matapos ang pag-ungol ng Dustin, ang mga espada sa kanyang mga kamay ay biglang naghiwalay at naging dalawang espada, at ang dalawang espada ay nag-cross habang sumisigaw sa kanyang bibig, anak ng Diyos ng Dagat. Nang marinig ang anak ng Diyos ng Dagat, si Yusuf sa eksena, gayon din si Charlie na nanunood mula sa malayo, nanginginig. Anak ng Sea God, ito ay isang sword technique na nilikha ng ninuno ng Dustin family, napakatalino, nang ang Sea God family ay nakapagtatag ng isang pamilya sa Golden Thread City, nagkaroon ito ng tiyak na kaugnayan dito. Sa pinakakaunti, sina Yusuf at Charlie ay tiyak na masugitan ng husto nang harapin nila ang hakbang na ito ng Dustin. Syempre, ang Dustin ay ipinadala niya ang hakbang na ito, siya rin ay magderanes ng malaking epekto at magdudulot ng malubhang pinsala sa kanyang sarili. Kung hindi, sina Yusuf at Charlie ay napatay na ng Dustin. Sa ngayon, aktwal na ginamit ng Dustin ang hakbang na ito upang harapin ang isang maagang peak ascension. Malinaw na nasabi ni Lance na ang kilos ni Dustin ay talagang mas mabangis kaysa sa alinman sa kanyang mga naunang galaw, at ang hangin ay naglalabas din ng tunog ng huni ng kabibig, isang tunog na tila may pahiwatig ng isang nakakabighaning epekto. Napakatalino ng sword technique, sa loob ng sword technique, may kasama pa itong ilang nakakatuwang epekto. Ang puso ni Lance ay nabigla, syempre, gaano man ito ikumpara, malayo ito sa Lance sa mga tuntunin ng pagsasama ng isang pakiramdam ng espasyo sa kanyang sword technique. One Sword Eternal Sleep. Ito ang pinakamalakas na galaw sa endless sword technique ni Lance, na kasalukuyang nilikha. Isang espada ang lumabas, ang hangin ay wala na, at ang mundo ay nagwawakas. Kung gaano ito kapansin-pansin. Maraming mga nanunood sa eksena ang naramdaman na parang lumabas ang espada ni Lance, na parang naputol ang hangin, at ang buong mundo, ang lahat ay tahimik at mapurol. 1329. Ang Season of the Sea God, ni Dustin at One Sword Eternal Sleep, ni Lance ay binomba na parang dalawang matitinding bola ng apoy. Matahimik ang eksena. Napakalakas ng hangin sa gitna ng hangin kaya hindi man lang nakita ang dalawang taong nag-aaway. Nang huminahon ng hangin makalipas ang ilang segundo. Noon lang nakita ng mga tao na sa langit, nakatigil ang dalawa doon. Kaya lang, ang espada sa kamay ni Dustin ay lumulubog ng mahina, habang ang espada ni Lance ay dumaan sa isa sa mga mata ni Dustin at lumabas sa likod ng kanyang ulo. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan nang makita ang eksenang ito. Patay na si Dustin. Diyos ko, pinatay ni Lance ang Dustin. Nagulat ang lahat, kabilang si Yusuf, pati na rin si Charlie na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Lance, sa mga mata ng lahat, ay napakatangkad, napakaganda, na parang biglang, ang imahe ni Lance sa puso ng lahat ay naging pinakamataas sa Golden Thread City. Maging sina Yusuf at Charlie ay nasa ilalim ng Lance, at ang agarang pagbabagong ito sa imahe ay hindi kapanipaniwala. Sa gitna ng katahimikan, binunot ni Lance ang kanyang espada, at ang bangkay ni Dustin ay biglang nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Ang Dustin ay nakahawak pa rin sa kanyang espada sa kanyang kamay. Bang! Sa sandaling ang bangkay ni Dustin ay bumagsak ng husto sa lupa, ang puso ng lahat ay tumibok din ng malakas. Nanatiling tahimik ang eksena at lahat ay tumingin kay Lance, lalo na ang mga tao mula sa Sea God family, nanginginig. Lumingon si Lance sa karamihan ng pamilya ng Sea God at sinabing, patay na si Dustin, sino pa ang natitira? Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Lance, ang mga tao ng Sea God family ay lumuhad na may hiyawan. Hindi naisip ni Lance na pumatay ng napakaraming tao. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng Sea God ay umunlad sa daan-daang taon, may malaking populasyon, at hindi isang demonyo, imposibleng pumatay ng napakaraming tao. Ngunit walang duda na sa sandaling namatay ang Dustin, ang pamilya ng Sea God ay ganap na nawala sa Golden Thread City.
Sa di kalayuan, tumingin si Charlie kay Lance, nanginginig ang kanyang katawan, at hindi niya alam kung bakit siya nanginginig. Nakita na ni Lance si Charlie. Biglang sumigaw si Lance, "Charlie, lumabas ka." Ah! Nanginginig ang katawan ni Charlie, tila hindi talaga siya makakalimutan ng hangin. "Lumabas ka!" Sigaw ni Lance. Si Charlie ay lumipad papunta kay Lance sa takot at lumuhad sa himpapawid, sinabing, "Senior Win, mangyaring iligtas ang aking buhay." "Charlie, kung paano mo ako tretuhin noon, hindi mo ba nakakalimutan?" No, I know I was wrong, I won't dare again." Itinaas ni Lance ang kanyang espada at sinabing, "Charlie, sino mang magtangkang pumatay sa akin, ako, si Lance, ay hindi papakawalan. Ngayon, huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagbibigay ng pagkakataon, kunin ang iyong espada at labanan mo ako. Hanggang kamatayan, kung manalo ka, mamatay ako, kung matalo ka, mamatay ka, patas iyan." Umiyak si Charlie, hindi patas. Pinatay mo pa ang Dustin, saan ako mananalo laban sa iyo, hindi patas. Talagang sumigaw si Charlie, si Lance ay talagang naiinis, masyadong walang gulugod. Sa oras na ito, lumipad si Yusef at nagsabi, "Third brother, nagsisi na si Charlie, bakit hindi mo siya patawarin?" Sinabi ni Lance, "Kuya, hindi ka maaaring maging malambot, sa mundong ito, walang sino man ang magtatrato sa iyo ng mabuti dahil malambot ka, ang lahat ay tinutukoy ng lakas, dahil mayroon tayong ganitong lakas ngayon, kung magkano ang dapat. Walang awa, kasing lupit ng iyong makakaya, upang alisin ang potensyal na problema sa hinaharap at iligtas ang hinaharap." Ah! Nang inig si Yusef, ito ay ang pugutan ng ulo ni Charlie ngunit tama si Lance, ang tatlong dakilang pamilya ng Golden South City ay nakipaglaban at pumatay at nasugatan ang hindi mabilang na mga tauhan, kung ang Golden South City ay nagkakaisa, ang mundo ay magiging mapayapa sa hinaharap, bakit pananatilihin si Charlie? Bukod pa, si Charlie ay hindi isang mabuting tao, kung siya ay isang mabuting tao, kung gayon maaari niyang lampasan ang kanyang buhay, ngunit siya ay isang taong nabahiran ng hindi mabilang na dugo, kaya bakit siya pananatilihin? Bukod dito, paano makakalimutan ni Lance na 3 beses nang nagpadala si Charlie ng mga tao para patayin si Lance, bakit dapat manatili ang ganoong tao? Sa sandaling ito, biglang tumalon si Charlie at inatake si Lance sa pamamagitan ng palihim na pag-atake mula sa malapit, pinatay siya ng isang espada, ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Charlie ay kilala na makasalanan at mabisyo, naisip niya na kailangan niyang magkaroon ng kaunting pag-unawa sa kanyang palihim na pag-atake. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang napakatalino na eskrimador, na may martial arts realm na isang antas na mas mababa, hanggat hindi niya binigyan ng pagkakataon si Lance na humagupit gamit ang kanyang espada, walang pagkakataong manalo si Lance. "Mag-ingat ka!" sigaw ni Yusef. Sa kasamaang palad, nakabantay na si Lance. Puff! Tinamaan ni Lance ang kanyang espada at si Charlie, na ang husay sa martial arts ay bahagyang mas mababa sa Dustin, ay pinutol ni Lance ang isang braso. "Ah!" sigaw ni Charlie at agad na tumakas sa malayo. Isang espada para matulog magpakailanman. Hindi nagatubili si Lance na pumatay. Biglang tumahimik si Charlie, at sa sumunod na segundo, nahati ang kanyang katawan, at nahulog ang kanyang bangkay sa lupa. Ang Golden Silk City, ang 3 dakilang pamilya, si Charlie ng Bale family, at Dustin ng Sigad family, ay pinugutan lahat ni Lance. Sumigaw si Lance, "Lahat, ngayong ang Golden Rock family na lang ang natitira sa Golden Silk City. Ako, Wind Lightning, ay nangangako na kung sa loob ng isang araw, sino mang sumuko sa Golden Rock family, tatanggapin ko siya bilang isang staff." Miyembro ng Golden Rock family, hindi alintana kung saang pamilya siya nagmula. Tungkol naman sa taong nagtaksil sa Golden Rock family sa bingit ng pagsuko, malayo ang dulo ng mundo, hindi na kailangan pang magkita, get nawala kaagad. Makalipas ang isang araw, sisimulan kong linisin ang natitirang mga labi ng Sigad family at ng Bale family, kaya't mangyaring magayos na kayo sa bahay. Pagkatapos magsalita ni Lance, sinabi niya kay Yusef, "Kuya, okay lang ba kung ganito ang gagawin ko?" Ikatlong kapatid, na hawakan mo ito ng maayos, hindi pinalayas ang lahat ng mga tao, ngunit hindi rin pinalaki ang masasama at kinukonsinti sila, napakahusay. Hehe, kuya. Tapos pagkatapos nito, ipapaubaya ko na sa iyo. Mabuti.
Then I'll go back and I comfort my family, they've been in shock for a month after all. Dapat itong gawin. Lumipad palayo si Lance, at tumingin si Yusuf sa likod ni Lance at ngumiti ng walang magawa, mukhang unti-unting babangon ang isa pang pamilya sa Golden Silk City. Hindi alam ni Yusuf kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa, kahit na ang Sigod family at ang Whiteflow family ay wala na mula ngayon. Gayunpaman, si Lance ay bumangon, ngayon ang pamilya ni Lance ay nasa 30 hanggang 40 katao lamang, ngunit sa loob ng 100 taon, pinangangambahan na magkakaroon ng daan-daan at libu-libong tao, sa oras na iyon, ang isang pamilya na kasing laki ng kay Lance ay hindi maiwasan. Maging katulad ng Sigod family at Whiteflow family. Sa makatuwid, ang tinatawag na pag-iisa ng Golden Silk City ay pansamantala lamang. Lumipad si Lance sa malayo, ang kanyang mga asawa at mga anak, at nakangiting sinabi sa lahat, ayos lang, ayos na ang lahat. Asawa. Asawa. Ilan sa mga asawa ni Lance ang lahat ay humakbang sa mga bisig ni Lance, ang kanilang paghihirap sa loob ng 1 buwan ay natapos na sa wakas, at maaari na silang mamuhay ng payapa mula ngayon. Sa kasamaang palad, tanging si Sensei lang ang nakakaalam na si Lance ay malayo pa sa pamumuhay ng isang mapayapang buhay, dahil si Lance ay hindi pa nagsimulang hanapin ang kanyang pinagmulan, at pagkatapos, tiyak na hindi maiwasang maghiganti muli, isang masamang bagyo, kung saan walang mapayapang araw. 1330. Pagkalipas ng ilang araw, ganap na natapos ang kaguluhan sa Golden Silk City, ang mga tao ng Sigod family at ang Whiteflow family ay umalis sa Golden Silk City. Ang dalawang pamilya na may malaking populasyon sa simula ay nagkawatak-watek, ang mga pamilya ay nagkalat din. Sa sandaling walang pamilya bilang ubod, iyong mga may apelidong Hay, may apelidong Bay, hindi na posible na magsama-sama, hindi ito isang bagay na nakakatakot, ngunit walang paraan, ang mga pamilya ay nawala, libu-libong mga inapo ang makakalat lamang. Kinuha ng Golden Rock family ang lahat mula sa Whiteflow family at Sigod family, kasama ang dating staff ng dalawang pamilyang ito, at ang Golden Silk City ay naging teritoryo ng Golden Rock family. Isang gabi pagkaraan ng ilang araw, dumating si Lance sa tirahan ni Yusuf gaya ng ipinangako. Kuya, paano mo ako iniimbitahan sa hapunan ngayong gabi? Ngumiti si Lance. Ikatlong kapatid, ngayong maayos na ang mga bagay-bagay sa Golden Thread City, sa wakas ay may oras na ako para maupo sa inyo, at pangalawang kapatid, para kumain at uminom. Haha, nitong mga nakaraang araw, inaasikaso ni Kuya at pangalawang kapatid ang mga gawain ng Golden Silk City, habang ako'y tumatanda, anong kasalanan, sabihin na nating parusahan ninyo ako ng inumin mamaya. Sabi ni Lance. Anong pinagsasabi mo pangatlong kapatid, kung hindi dahil sa iyo, paano pag-isahin ng pamilyang Golden Rock ang Golden Silk City, kami ang dapat gumalang sa iyo. Kuya, pangalawang kapatid, hindi mo ako tinatrato bilang kapatid kapag sinabi mo iyon. Fine, fine, upo ka muna, huwag kang excited. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, medyo nalasing ang lahat, sinabi ni Yusuf, ikatlong kapatid, ikaw na ngayon ang numero 1 eksperto sa Golden Silk City, walang sinuman sa buong Golden Silk City ang susuway sa iyo, kasama na ako. Haha, kuya, tingnan mo ang sinabi mo. Naramdaman ni Lance na tila may gustong sabihin ang magkapatid na si Yusuf. Third brother, actually, with your current strength and fame, as well as talent, and heart, you're perfect capable to become a family of your own. A self-made family. Kuya, bakit hindi ko maintindihan? Sa katunayan, naunawaan ni Lance na kung si Lance ay magiging independyente sa Golden Rock family ngayon at magtatatag ng isang Tang family, o Win family, kung gayon kahit na walang gaanong tao sa pamilya ni Lance, kasama ang Lances. Kasikatan, masasabing ang buong staff ng Golden Silk City ay sasali sa Lance. Dahil alam ng lahat na si Lance ay napakabata pa para tumuntong sa maagang yugto ng Peak Ascension, at siya rin ay napakatalino sa kanyang espada kaya siya natalo ang Dustin, kasama nito, nakuha ni Lance ang pagsamba sa buong Golden Silk City, sino ang hindi handang sumunod kay Lance. Nitong mga nakaraang araw, sa Golden Silk City, pinag-uusapan ng mga tao kung saan-saan kung kailan itatag ni Lance ang kanyang pamilya at, naghihintay silang sumali. Kaya, paanong hindi maintindihan ni Lance? Gayunpaman, hindi naisip ni Lance ang pagtatatag ng sarili niyang pamilya.
Ito ay dahil, para kay Lance sa kasalukuyan, ito ay walang silbi sa kanya maliban sa pagpapanggap na isang paghahambing, sa halip ito ay pabigat pa rin, at ilalagay din siya sa limelight at kapansin-pansin. Ang layunin ni Lance sa hinaharap ay lumipat patungo sa Imperial City ng Great Martial Empire at alamin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa hinaharap, marahil si Lance ay magiging miserable, paano si Lance ay magsisimula ng anumang pamilya dito. Kapag nalaman ng mga kaaway ni Lance, ito ay isang bagay ng pagpuksa, kaya't si Lance ay dapat na maging mahinahon muna at hindi gumawa ng ganoong malalaking hakbang. Ngumiti si Yusef, third brother, actually okay lang, hindi talaga kita sinisisi. Kuya, saka ko na rin sasabihin ang totoo, wala naman akong balak magtayo ng kahit anong pamilya sa Golden Thread City. Bakit? Siguradong lalago ang pamilya mo taon-taon, at kapag nagkaanak at apo ka, maiintindihan mo. Pagkakaroon ng isang matatag na lugar para sa kanilang mga anak at apo upang makapagpahinga at magpagaling, ito ay napakabigat ngayon. Ang Sigod family at ang White Current family, sila ay nahulog, ang 10-10 milyong tao mula sa kanilang dalawang pamilya, tulad ng isang kawan ng mga Maya sa puno. Kalat-kalat, lahat ay gumagala ng hiwalay. Kung nakita iyon ng kanilang mga ninuno, kung gaano sila kadudurog, sino ang hindi magnanais na ang kanilang mga anak at apo ay magsama-sama at umunlad mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ngumiti si Lance. Kuya, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit ako ngayon, kung tutuusin, ang mga bata ay maliliit pa. Third brother, kung concerned ka sa nararamdaman ko, hindi na kailangan, I should establish my own family, I have to, this is a matter of sheltering my children and apo, I can't stop doing it because of anyone. Ngumiti si Lance, Kuya, salamat, pero ayoko talagang magtayo ng anumang pamilya ngayon, kapag mayroon na talaga akong buong bahay ng mga anak at apo, o, kapag tapos na ako, hindi pa huli ang lahat para iset up ko ulit, at that time, sana mag-iwan si Kuya ng isang piraso ng lupa para sa pamilya ng ikatlong kapatid sa Golden Thread City. Tignan mo yung sinabi mo, well, Kuya will always support you. By the way, anong sabi mo na gagawin mo? Pinag-isipan ito ni Lance at sinabing, sabihin ang totoo, talagang nasa akin ang pagkamuhi sa paglipol. Ano, ang galit sa pagpuksa? Tama. Si Jinyu ay abala sa pagsasabing, third brother, kaya may pamilya ka, mapapawi lang, sus. Nako, hindi ako sigurado sa mga detalye, tutal, bata pa ako noong nalipol ang aking pamilya. Kuya, pangalawang kapatid, mangyaring huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito dahil ang aking kaaway, hinahanap pa rin ako. Noon bata pa ako, baka hindi alam ng kaaway ko na nag-e-exist ako, kaya ako nakatakas. Pangatlo kuya, grabe, parang hindi simple ang kalaban mo, masisira na. Ay, oo. Kaya nararapat lang na magpakababo ako sa ngayon, at pagkatapos ay gawin ko ang aking paghihiganti sa hinaharap kapag mayroon akong lakas. Third brother, naniniwala ako na sa iyong talento at lakas, makakapaghiganti ka sa hinaharap. Sana, kuya, pangalawang kapatid, alam mo ba kung may balita tungkol sa pagkalipol ng Great Martial Empire mga 58 o 9 na taon na ang nakalipas? Ito, sorry talaga, almost 60 years ago? 60 years old pa lang ako, binata pa ako noon, hindi ko pa nabalitaan tsaka, napakalaki ng Great Martial Empire, ang hirap. Upang marinig ang tungkol sa iba pang mga lungsod, at kung ito ay tulad mo, ito ay isang drive upang paksain, ito ay kadalasang ginagawa ng lihim at hindi lalabas, kaya hindi dapat maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Sige. Biglang humigpit ang tasa ng alak na hawak ni Lance. Nangako si Lance na balang araw, maghihiganti siya. Pagkatapos uminom hanggang hating gabi, umuwi si Lance. Pagpasok sa silid ni Bella na lasing, hindi nagtagal ay dumating ang boses ni Bella mula sa silid, huwag, ayokong manganak ng isang lasing. Hahaha, anong problema ng lasengo, hahaha. Natatawang sabi ni Lance. Naging mapayapa na naman ang mga araw pagkatapos noon. Nagsasanay si Lance ng martial arts araw-araw, habang nararamdaman din ang mid-peak and tensions, ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya naramdaman ang mid-peak and tension sa pangalawang pagkakataon. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata. Isang araw, nahihiyang sinabi ni Bella, mahal, ako, buntis ako. Ano? Nagulat si Lance.
doing, keep on doing. Oh.